Whenever we see Jesus, we see the meaning of love. Because if God is love, and if Jesus is love, and if Jesus is God, therefore, Jesus is love. Lahat naman tayo naniniwalang mahal tayo ni Jesus. Amen? Pero hindi lahat tayo nagmamahal kagaya ni Jesus. At hindi lahat tayo tinitingnan ng pag-ibig kung paano ito tinitingnan ni Jesus. Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at ang umibig sa kapwa gaya ng sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng anumang handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. How do you express your love to one another? How about your love towards your spouse? Paano nyo minamahal ang asawa ninyo? Kayo, mga magkakapatid, how do you express your love for one another? Sabi nila, may iba't iba daw kinds of language. Love language. Merong mga acts of service, merong pagbibigay ng regalo, merong words of affirmation. Marami daw iba't ibang pamamaraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. At ngayon, yung pagmamahal para bang nagiging branding na lang o nagiging expression na lang natin na pangkaraniwan. Pag nagpicture, merong finger heart. Diba? Ngayon, nakikita ko yung iba, nag-upgrade na, lumaki na yung puso, naging gano'n na. At yung mga magjojowa, nang iinggit pa yata, magkaganon pa. Ito ba'y nagpapatotoo na talagang nagmamahal tayo? Hindi ko sabihin, si Father naman napaka-killjoy, pinakikialaman pa yung mga ganon. Hindi. Okay lang naman yan eh. Pero ang tanong, sa usaping pag-ibig, ano ang pagkakaunawa natin dito? Is it just a matter of expressing our love through gestures and through words? Or there is a deeper meaning to it? Baka may mas malalim na pinanggagalingan ang kahulugan ng pag-ibig. Minamahal ko mga kapatid, ito ang layunin kung bakit ginawang utos ni Jesus ang pagmamahal. Ang pagmamahal, karaniwan natin itong nararamdaman. Pero yung pagmamahal na inuutos ni Jesus ay tanda na Jesus wants us to go beyond feelings when we love. Na kapag nagmamahal tayo, hindi lang dapat ito emosyon, hindi lang ito dapat affection, hindi lang ito, this is not just a matter of feeling. Rather, love, according to St. Thomas Aquinas, is willing the good of the other. Ang pagmamahal ay paghahangad ng kabutihan ng iyong minamahal. Kaya minamahal ko mga kapatid, uulitin ko ang tanong, ano para sa iyo ang pagmamahal at paano mo ipinapahayag ang pagmamahal? Noong nakaraang linggo, ang narinig nating ebanghelyo ay ang pagbubukas ng mata ni Bartimeo at ang una niyang nakita ay si Jesus. At ngayong linggong ito,
Ang binubuksan naman ni Jesus ay ang ating pananaw upang mabuksan naman ang ating puso. Kapag nakita natin si Jesus, ang nakikita natin ay hindi lang ang kanyang pagkatao, hindi lang ang kanyang pagkadiyos. Ang nakikita natin ay kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Whenever we see Jesus, we see the meaning of love. Because if God is love, and if Jesus is love, and if Jesus is God, therefore, Jesus is love. Lahat naman tayo naniniwalang mahal tayo ni Jesus. Amen? Pero hindi lahat tayo nagmamahal kagaya ni Jesus. At hindi lahat tayo tinitingnan ng pag-ibig kung paano ito tinitingnan ni Jesus. Kaya nga ngayon, ang utos na ibigin ng Diyos ng higit sa lahat at ang ibigin ng kapwa gaya ng sarili, ito ay nagpapakita sa atin at ito ay nagpapahayag kung paano ba dapat magmahal kagaya ni Jesus, kung paano magmahal tulad ni Jesus. Narinig natin ang sinabi ni Jesus, "Pakinggan mo, O Israel, ang ating Panginoon Diyos ay siya lamang ang Panginoon. Ibigin natin siya ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas." Saan po ba galing ito? Hindi ito bagong utos. Ito'y utos ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6. Ikino-quote lamang ni Jesus yung Old Testament at yun yung first reading na narinig natin ngayon. Minamahal ko mga kapatid, matagal ng utos ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso, ng buong lakas at buong pag-iisip. At mayroong isang salita na mahalaga sa mga talatang ito sa Deuteronomy chapter 6. And what is that? Pakinggan mo. Hear, O Israel. Yung pakikinig po ay isang tanda ng totoong pagmamahal. Kasi po, sa panahon natin ngayon, we want to express our love in the best way that we can or in the best ways that we want. But the question is, are we loving according to the needs of those we love? Nagmamahal ba tayo ng isinasaalang-alang natin kung ano yung pangangailangan ng mga taong ating minamahal? Of course, wala namang pangangailangan ng Diyos. Pero ang Diyos, merong gustong pamamaraan kung paano natin siya mahalin. Tanong niyo sa akin, paano? Yun yung second commandment, ibigin ng kapwa, gaya ng sarili. Kaya nga nung sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, hindi ko kayo patatawarin kung hindi kayo nagpapatawad. Dahil kung gusto niyong mahalin ako, matuto muna kayo magmahal ng kapwa ninyo. According to the first chapter of first epistle of John, anong sinasabi niya ni San Juan? How can you love God that you do not see if you can't love the people that you see? Kasinungalingan na nagmamahal ka di umano sa Diyos, pero hindi ka naman nagmamahal ng kapwa-tao. Dahil kung nagmamahal ka, hindi mo lang mahal siya, kundi yung mga taong mahal niya. Naalala ko yung isang kaibigan ko. Sabi ng mga kaibigan namin, "Huwag mong pakasalan yung babae na yan kasi may anak na yan. Maging yung pamilya niya tutol sa kanya." Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, "Hindi po pwedeng yung babae lang ang mamahalin ko. Kung totoong mahal ko siya, dapat mahal ko din yung mga taong mahal niya. Kaya dapat mahal ko din maging yung anak niya sa una niyang kasintahan." Ganyan ang pagmamahal. Tatanggapin mo ng buong buo, hindi lang yung taong minamahal mo, kundi maging yung mga taong minamahal niya. Hindi lang yung buong pagkatao niya, kasama yung mga kapintasan niya, yayakapin mo ng buong buo, pati yung mga mahal niya. Kaya kung totoong mahal ninyo ang Diyos, hindi lang yan nasusukat sa pagsisimba, hindi lang yan nasusukat sa pagdarasal. Bagamat ang lahat ng bagay na ito'y mahalaga, pero hindi dapat matapos dito. Kung mahal tayo ng Diyos, hindi lang ikaw ang mahal niya, mahal din niya yung kapwa mo, pati yung taong kinaiinisan mo. Kaya, mahalin natin ang Diyos sa paraang gusto na niyang mahalin natin siya. At paano yon? Sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa kapwa. At pag sinabing
mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa. Ang ibig sabihin din naman nito, maglalaan din tayo ng oras para sa Kanya. Kasi katwiran naman ng iba, Father, gumagawa naman ako ng mabuti. Father, nagsiserve naman ako. Father, nagkakawang gawa naman ako sa iba. Okay lang ba na hindi magsimba? Tanong niyo sa akin, okay ba? Hindi. Dahil kung magmamahal ka, hindi ka magmamahal out of your convenience lang, na kung ano lang yung gusto mong i-express as your way of love. Sabi ng Panginoon, ipangili natin ang araw ng pamamahinga. Para sa ating mga Katoliko, yan ay araw ng linggo. Hindi mo po pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos, pero wala kang oras para magsimba at ayaw mo ding magdasal. Di ba? Hindi. Maraming ang mga magkasintahan o mag-asawa nagkakagalit kapag wala silang time sa isa't isa. Tama? Dahil ang pag-ibig ay naipapahayag sa pamamagitan ng paglalaan ng oras at pagbibigay ng buong sarili. Hindi yung pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong ibigay. At babalik ako dun sa sinasabi ng Panginoon na kung gusto nating magmahal, matuto tayong makinig. Kasi kung minsan, we love other people based on what we want for them and not based on what they really need from us. Mahal na mahal ko, Father, yung mga anak ko Kaya lahat ng trabaho ginagawa ko para maibigay ko kung ano yung mga gusto nila. Yung mga gadgets, yung magandang eskwelahan. Baka magulat ka, kapatid, pag tinanong mo yung anak mo kung ano talaga ang gusto mula sa inyo. Baka hindi naman iPhone, baka hindi naman gadget, baka hindi naman private school, hindi naman exclusive school, baka hindi naman masarap na pagkain at magandang bahay ang hinihiling mula sa inyo. Baka pag tinanong mo yung anak mo, ang gusto lang pala niya, attention mo. Nakikinig ka ba? Kung hindi ka marunong makinig, baka hindi totoo ang iyong pagmamahal. Kaya nga, pag tiningnan ninyo yung tenga, pag tinanggal nyo yan, at pag pinagdugtong ninyo, korting puso yan Because listening is a love language. Listening is an act of love. Kaya nga, palagi nating pakikinggan, ano ang nais ng Diyos na gawin natin araw-araw. Marami tayong mga bagay na gustong gawin Pero anong gustong gawin ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos na gawin mo? Marami kang bagay na gustong ibigay sa pamilya mo Pero makinig ka. Ano bang pangangailangan nila? When was the last time that you listened to your husband or to your wife? Yung mga reklamo niya tungkol sa may tagas na yung gripo, yung mga reklamo niya tungkol sa kapitbahay ninyo, yung mga reklamo niya tungkol sa mga aso. Ito ang mga simpleng bagay Pero alam ninyo, lalo na yung mga babae, pagka po sila nagkukwento ng kahit na anong problema, mga lalaki, makinig kayo. Sapat na yung makinig lang kayo Kasi tayo mga lalaki, nag-iisip ng solusyon, kaya tayo naha-high blood. Yung mga babae naman, pag nagkukwento, gusto lang nilang magkwento. Feeling nila, solusyon na yung pagkukwento nila. Pero importante, pinakinggan mo at sa pamamagitan nun, ipinaramdam mo na mahal mo sila kasi nagbibigay ka ng oras para pakinggan sila. Ganun lang kasimple Yung mga anak po ninyo, minsan ganun din. May mga crush yan, malamang. Kayo din may crush kayo nung araw Tama o mali? Tapos ngayon, kung makapag-react kayo pag may crush yung mga anak ninyo, feeling ninyo mabubuntis na kaagad. Alam ninyo, mainam na pinakikinggan ninyo kung ano yung mga tipo ng anak ninyo, kung sino yung mga gusto nila. Para hindi nila maramdaman na ginajudge sila. Para sa pagka talagang meron na silang gustong jowain, pag may nanliligaw na talaga, hindi sila mahihiyang ipakilala sa inyo at makilala din ninyo yung mga taong gusto nilang mahalin.
Pero kung ngayon pa lang, grabe na kayong makareact, crush pa lang yan, Jesus Mariosep. Paano nila mararamdaman na mamahalin nyo sila kapag meron silang taong gusto? Kung hindi pa nga ninyo nakikita yung mga taong gusto nila, nilalait nyo na. Learn how to listen, because listening is a love language. Do I hear an amen? Makinig. Ano ang gusto nang mangyari ng Diyos sa araw na ito? Ano ang sinasabi ng Diyos? Ano ang gusto niyang gawin niyang desisyon mo? Hindi yung palaging iniisip mo lang yung sarili mo. Ganon din sa asawa mo, ganon din sa mga anak mo. Huwag lang puro sarili ang iniisip mo. Pakinggan mo rin kung ano ang pangangailangan nila at yung pagtugon mo doon, ganon ang pagmamahal. Ibibigay mo yung sarili mo hanggat kaya mo. Kung ano yung pangangailangan nila at hindi kung ano lang yung gusto mong ibigay. Magkaiba yun. Dahil minsan yung gusto mo, hindi nagtutugma sa kung ano yung kailangan ng mga taong minamahal mo. Amen? At ganun din tayo. Marami tayong expression ng pagmamahal sa Diyos na akala natin, yun ang gusto niya. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo higit pa sa mga handog na isinusunog o mga handog na hain natin sa templo, yung pagmamahal natin sa kapwa. Prosesyon dito, paggawa ng puon, bihis ng puon, mas marami pang damit yung puon kaysa sa iyo. Wala namang masama dun Pero ang masama, pag yung basic duty mo bilang Kristiyano, na may nagugutom dyan sa kapitbahay mo, may lumalapit sa'yo na nangangailangan ng pambili ng gamot, o kaya naman, meron kang kapwa na talagang nangangailangan sa trabaho man yan o sa mga kamag-anak mo, hindi mo magawang tulungan, kapatid, you are loving God in the way that you want, but not in the way that God wants. Tagalogin ko na nga lang, mas maintindihan natin. Minamahal mo lang ang Diyos sa paraang gusto mo, pero hindi naman yan ang gusto niya mula sa iyo. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng mga imahen. Hindi ko sinasabing masamang mag-donate sa simbahan. Mga mapagalitan ako. Hindi ko sinasabing masama itong mga debosyon natin ng pagpuprosesyon. Hindi ko sinasabing masama Pero, anong sinasabi ko? Huwag kang tumigil dyan sa mga bagay na gusto mo. Pakinggan mo naman kung ano ang gusto ng Diyos. At ano ang gusto niya? Mahalin mo siya sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa mo. Amen ba yan? Hindi nyo na rin kailangan lumayo. May pamilya kayo, may pangangailangan ng mga pamilya ninyo na dapat ninyong tugunan. Kaya ako, palagi ko sinasabi sa mga naglilingkod sa simbahan huwag kayong serve dito para lang tumakas sa mga problema ng pamilya ninyo. Kaya kayo nagse-serve, kaya kayo naglilingkod, kaya kayo nagsisimba, kaya kayo nagdadasal, para magkaroon kayo ng biyaya na harapin yung mga problema ninyo sa bahay. Kaya dapat, yung paglilingkod, yung pagsisimba, yung pagdarasal, binabago yung pagkatao ninyo. Na kung dati, isnabero kayo, dapat, pag uwi ninyo mamaya, hindi na kayo isnabero sa kapitbahay nyo, nakasmile na kayo. Para na kayong politiko. Diba? Ipakita ninyo yung pagmamahal. Hindi lang sa mga taong gusto nyong mahalin, kundi sa lahat ng tao na mahal ng Diyos. At sino yon? Lahat. Walang pagtatangi, walang pagtatanggi. Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ibigin ng kapwa, gaya ng sarili. Kaya minamahal kong mga kapatid, ang pagmamahal ay hindi lang yung kung ano yung nararamdaman mo, kundi kung ano ang gusto ng Diyos na pamamaraan kung paano ka magmamahal. Love is not just an emotion. It is a disposition. You have to choose it. May mga pagkakataon na hindi mo feel na mahalin ng asawa mo, pero bakit nandyan ka pa rin? Kasi pinili mo na mahalin siya. Diba? Bakit ba tumatagal ang buhay may asawa? Bakit ba nagiging pangmatagalan ng buhay may asawa? Hindi dahil palagi silang natutuwa sa isa't isa. Taas ang kamay ng mga may asawa dito. Taas ang kamay. Yung totoo, natutuwa ba kayo lagi sa isa't isa? Hindi. Hindi.
mga pagkakataong gustong-gusto nyo nang iwan yan. O, dahan-dahan naman kayo sa pagtango. Baka mamaya paglabas nyo totoo Pero bakit kayo nanatili sa relasyon? Kasi ang pagmamahal, hindi niya natiling dahil ang ulitin ko nga, nanggigigil ako Bakit kayo nanatili sa relasyon? Dahil ang pagmamahal ay hindi lang naging emosyon, kundi naging isang matibay na desisyon. Because love is not just meant to be felt. Love is a decision that you make. Hindi nakadepende sa nararamdaman mo. Dahil darating ang punto sa buhay mo, hindi ka nakikiligin sa taong mahal mo. Sa pag-ihi ka na lang kikiligin. Pero ang tanong, siya pa rin ba ang iyong pipiliin? Ganyan ang pagmamahal. Pinipili yan, hindi lang nararamdaman. Kaya kahit wala ka nang nararamdaman, pwede mo pa rin piliin yan. Amen? And perhaps that is the reason and the wisdom of God why He made love as a commandment. Not just a recommendation. Not just an advice, but a commandment. Iniutos sa atin ang pag-ibig para makitaan natin ang mas malalim na kahulugan ng pag-ibig. Dahil kung ang pag-ibig ay hindi utos ng Diyos, siguro pwede natin gawing optional ang pagmamahal. Pero dahil ang pag-ibig ay inutos ng Diyos, pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa kapwa-tao, ang pag-ibig, pipiliin natin. Hindi lang dahil ramdam natin ang magmahal, kundi dahil gusto nating parangalan ng Diyos. Whenever we love, we honor God. Because whenever we love, we obey His command. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.